Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa ABS-CBN.com. Plano ito sa kampo ni Senator De La Rosa na magsampa ng panibagong kaso sa Supreme Court laban sa administrasyon, yung nangyaring putukan kagabi. De La Rosa to remain in Senate, lawyers plan to return to the Supreme Court. Okay. The legal team of Senator Ronald Bato de la Rosa announced plans to return to the Supreme Court as early as Thursday ngayon, citing a supervening event after gunfire at the Senate turned the building into what they describe as a war zone. Attorney Jimmy Bundok, counsel for De La Rosa, confirmed that the senator remains safe and in good spirits inside his office following a night of chaos at the Senate. Sabi ni Attorney Bundok, we believe that what happened now is clear, unmistakable proof of the threat against the life and liberty and security of our kind Senator Bato. He noted that while the Supreme Court has not yet issued a temporary restraining order regarding the Senate's current legal battles, the new developments provide grounds for an urgent plea. Attorney Bundok described a scene of panic as shots rang out. Nandun po kami, sabi ni Attorney Bundok nagpuputukan, nagtatakbuhan po kami doon para po talagang war zone yung aming nadanasan. Despite statements from Interior Secretary Junvic Rimulya and the NBI denying any sanctioned arrest operation, Bontoc maintained that the presence of armed men in NBI vests created a legitimate atmosphere of fear. Nakunan daw ng media yan eh. Yung mga men in NBI vests sa loob ng during the putukan. Sabi ni Torne, we are not accusing them but we're saying that right now, on its face, the way it looks parang NBI agents, based on our right to preserve ourselves, syempre, we have to assume what it looks like. Beyond the TRO, Attorney Bundok revealed they have prepared a writ of amparo, a remedy available in cases of threats to life and security. Sabi niya, we have prepared a writ of amparo because we feel that this is a threat of enforced disappearance. Pwedeng-pwede kasi siyang mawala na lang outside the protection of our laws. Addressing the ongoing debate regarding the International Criminal Court and local jurisdiction, Bondok argued that there is currently a legal vacuum regarding the surrender of Filipino citizens to international tribunals. There are no rules on surrender, meaning they cannot on their own just make up rules on surrender, sabi niya. Invoking the principle of in dubio pro reo, that when in doubt, one must rule in favor of the accused. Where is the warrant? We haven't seen the warrant. Yun ang problema. Sinasabi nila na merong warrant. So ngayon, yung dati daw Senate President, nakita daw ang warrant daw kasi nakipag-coordinate. Ngayon, meron ng bagong Senate President. Bakit hindi pupunta doon ang mga law enforcement agents para ipakita yung sinasabing warrant of arrest galing sa ICC? Yan ang hindi ko maintindihan.
Sabi-sabi lang. Katulad nung nangyari kay Tatay Digong. Walang ipinakitang warrant. Basta na lang inaresto yung ating tatay, sinakay sa aeroplano, wala na, nandun na. Kaya tama itong ginagawa ngayon ni Senator Bato at ang Senado na ipaglaban ang karapatan. Pakita yung warrant. As of late, Wednesday night, Senator De La Rosa remains under the protective custody of the Senate. Bondoc stated that Secretary Remulla has since provided adequate protection and assured the senators that the administration had no hand in the night's violence. Parang hindi ako makapaniwala. So, sinong gumawa nun? Mga galing sa bundok, mga leftist. Ay, nako. Naging teledrama na itong. Wala daw kinalaman ng NBI, PNP, wala daw. Sino yung nagpaputok? Nakakatawa. Oh, anyway, to me, this is a good development na sana ang ating kagalang-galang na Korte Suprema, bigyan na nila ito ng attention once and for all. Magsalita na sila dahil sila lang ang makaka-resolve ng issue na ito. Ang kampo ni Senator Bato, pati ang leadership ng Senado, nagbigay ng commitment. Once the court has spoken, they will abide. Sa ngayon kasi, there's a vacuum, magulo. Anong mangyari? Sinasabi ng palasyo, RA 8951, yun daw i-apply, arestuin kagad si Bato at dalhin doon. Ang nakalagay doon na word is may surrender. It's not compulsory. Pwedeng hindi, pwedeng surrender. Mayroon ng guidelines ang Supreme Court na dadaan muna sa korte. So, again, ang Supreme Court lang talaga ang resolve ng issue na ito. At sana totoo yung sinasabi ni Secretary Remulla na they will protect the Senate, the senators, and Senator Bato. Sana totoo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ang balay ni ante nga pag-atupan karon sa tagaan na mo og yero. So mo na ni ang iyang ipatindog nga bagong balay. Og mo na ni ang yero nga among gihatag nga natabang sa kang ante nga iyang makaatop karon. O karon human na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gyud nato nga nakaatop na gyud si Auntie si ang bagong balay. Salamat sa Ginoo natabangan ko sa sen. Gitabangan ra ko sa akong uyuan kay wala man ko ibana. So gitabangan lang ka Auntie sa pag-atop. Oo. So ang pagpatindog ani Auntie sa imong balay, gitabangan ra gyapon ka. Oo, so Salamat sa akong sen nga gitabangan ko sa akong uyuan nga nakabalay gid ko. Salamat sa nagtabang sa sen. oo, so wala kay balay di Ante. So wala ko'y balay. Oo, so nakigpuyo lang ka Ante sa ilaha sa imong uyuan. So karon nakabalay na gyud ka. Oo.
Tungod sa tabang. tungod sa tabang. Salamat sa Ginoo, kung wala pa ni tabang, wala pa gid di pa ko makabalay. Oo, so pila ka buki mong anak ante? Tulo akong anak. Tulo, so ikaw raw nabuhi. So salamat kay ante.